based on my experience during that time, Your Honor, ang napag-deliveran ko is yung 42. Dito sa may 42 Forbes. Ang gate niya kulay green. Then yung bakod nung yung bakod niya is parang kinakapitan na ng mga damo na kumakapit sa semento. Then pagpasok namin doon sa loob, maraming puno ng kahoy, mangga, sari-saring puno nung nasa loob. Parang mayroon doong maliit na ubal. Doon kami nag-i-stay pa during time na ibinababa na namin yung mga luggages na yon. Then, walang sumasalubong sa inyo kahit sino. Dahil maring kilala mo na rin yung sa pagdi-deliver mo. Para lang malaman namin na kapanipaniwala talaga. May sumasalubong pero ang nakakakilala, Your Honor, is yung si Paul lang. Kasi siya lang yung may direct contact at siya rin ang nagpapa-open ng gate kapag malapit na kami doon sa bahay. Yung pangalawang lugar? Yung pangalawang lugar yun yung sa Nara, yung sa sinasabi ko kanina, na yung sa 19, na dating bahay ni Michael Yang. Anong itsura naman nun? White lang yun, Your Honor eh. Ano? Kulay white lang yung ano niya, pintura. Yung gate? Yung gate. O bukod sa gate, ano yung napansin mo? So, malapad siya, Your Honor, tapos maluwang siya. Yun lang naman yung ano ko doon. Kasi pag mga ganon, ang mission lang namin is ibaba yung malita. Pag naibaba, extra gate na. Wala nang ibang ano. Ganon ang nangyayari kapag may dinideliver kayong basura. At yung pangatlo nga, yung sinasabi mo sa... Senator Marcoleta, may batin. Yung pong sinasabi nyo kay Michael Yang, paano po nyo nalaman na kay Michael Yang po yun, na paano napunta kay speaker yun, sinasabi nyo si speaker na may-ari? Sabi nila, nabili daw ni speaker eh. Sino nagsabi po sa Yung inyo? kasamahan ko rin mga security. Security. Ang nagsabi sa iyo na ito galing kay Michael Yang, kay speaker na ngayon. Opo, sir. Alright, thank you. Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Diskaya, doon sa yung mga salaysay o isinalaysay, nagbanggit ka ng 17 congressmen. At doon ay sinabi mo na meron nga silang nababahagi sa pamagitan ng porsyento na ibinabalik sa kanila. Iba-iba nga lang, merong 20 hanggang 30. Tama? Yes po, Your Honor. At ang sabi mo, mapapatunayan mo ang lahat ng ito sapagkat meron kang ledger. Sinabi mo ba yun? Yes po, Your Honor. At ngayon, masasabi mo uli na bawat isa sa mga binanggit mong 17 congressmen ay makakapagpatunay ka sa pamagitan ng ledger na yung isinalaysay mong nakuha nilang bahagi, sabihin na nating payoff, ay talagang mapapatibayan mo sa mga internal ledgers na maaring mai-produce mo kung sakasakaling ito ay hihingin sa iyo ng komite. Yes po, Your Honor. Yung iba po kasi chat po, tsaka calls. Pero yung chat, documented ba yun? Meron ka? Meron din po, Your Honor, pero wala po sa akin ngayon yung cellphone ko. Ibig ko sabihin, documentary evidence o kaya yung sa chat mo, mapapalitaw mo sa pamagitan ng dokumento o litrato na talagang merong nangyari na pagbibigay ng payoff. Yun lang kasi ang kailangang ma-establish natin. Yes po, Your Honor. Salamat. Mr. Gutesa, doon sa iyong bahagi ng iyong pagsasalaysay, binabanggit mo na minsan nakikita mo si John Paul at saka si Mark, ano pong pangalan, apelyido, Texay yata yung sinabi mo, na nagbibilang sila. Yes, Your Honor. Meron ba silang ginagamit na makina pagka nagbibilang? Bulto-bultong pera ito eh. Sa pagkakataon na yun, Your Honor, is walang makinang ginamit. Ano yung pagkakataong binabanggit mo? Yung during time sa Valle Verde 6, yung sa deliver ng 46 na boxes. Ito ba yung binabanggit mong pinakamalaking nakita mong bulto-bultong pagdi-deliver sa bahay sa Valle Verde 6? Yes, Your Honor. Pagkatapos, sabi mo, mula sa Valle Verde, dinadala sa bahay ni Congressman Saldico, dyan sa may Horizon, sa may BGC. Yes, Your Honor. At sabi mo, mula sa 46 luggages, ang binababa nyo na lang ay 35. Yes, Your Honor. Sa Makatwid, merong
diferensya na 11 luggages. Yes, Your Honor. Paano nyo, hindi ba kayo nagtatanong, teka muna, ang ipinanhik natin 46, bakit 35 na lang? Baka mamaya hanapin sa atin to. Di ba kayo nag-uusap-usap magkakasama? Sa mga pagkakataon na yun, Your Honor, wala na kaming time para mag-uusap. Ang sinusunod lang namin, pag tumawag na nasa lulod lang kami ng mga luggage na yung sasakyan, then pag natapos, proceed na kami doon sa pagde-deliver, Your Honor. Oo nga, ibig ko sabihin, hindi kayo nagtataka. Ang ipinanhik natin, ang dinala natin 46, bakit 35 na lang? Baka tayo hanapan. Hindi na namin na alam yun, Your Honor. Wala na kaming idea kung anong nangyari Ang ibig mo sa taas. sabihin, kung ano lang yung dadalhin nyo, nagkakasya na lang kayo doon. Yes, Your Honor. Senator Marcolita, kunti lang. Mr. Chair, yung binabanggit palagi na John Mark at saka sino isa? Dalawa? Tao ni Saldico? John Paul, John Paul Estrada and Mark Tiksay. Mark, Tiksay, Your Honor. may move that they can be, they will be invited for the next hearing. Take Mr. Chair? out, Committee Secretary. Wala pa yung dalawa. Wala pa. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, Yes, with the request. indulgence of... With the indulgence of Senator Marcoleta, request lang po sa Chair, brief. Salamat, Mr. Chair, Senator Marcoleta. Kung pwede pong hilingin na i-direct nung Chair na sina Curly at Sara Diskaya ay i-submit yung listahan ng mga national flood control projects nila mula 2016 hanggang 2022. Kung maaari po, Mr. Chair. So ordered, Salamat Committee po, Mr. Secretary. Chair. Go ahead, Mr. Marcoleta. Continue. Thank you. Mr. Gutesa, doon din sa salaysay mo, binabanggit kang 3 lugar na kung saan ay dinadala yung bahagi ni former Speaker Martin Romualdez mula doon sa bahay ni Saldico. Pwede mo bang i-describe para lang malaman namin? Kasi talaga namang nagpupunta ka ron. Kahit papano, i-describe mo yung 3 lugar. Paano? Based on my experience during that time, Your Honor, ang napag-deliveran ko is yung 42. Dito sa may 42 Forbes. Ang gate niya kulay green. Then yung bakod nung yung bakod niya is parang kinakapitan na ng mga damo na kumakapit sa semento. Then pagpasok namin doon sa loob, maraming puno ng kahoy, mangga, sari-saring puno nung nasa loob. Parang mayroon doong maliit na ubal. Doon kami nag-i-stay pa during time na ibinababa na namin yung mga luggages na yon. Then, Walang sumasalubong sa inyo kahit sino. Dahil maring kilala mo na rin yung sa pagdi-deliver mo. Para lang malaman namin na kapanipaniwala talaga. may sumasalubong pero ang nakakakilala, Your Honor, is yung si Paul lang. Kasi siya lang yung may direct contact at siya rin ang nagpapa-open ng gate kapag malapit na kami doon sa bahay. Yung pangalawang lugar, Yung pangalawang lugar yon yung sa Nara, yung sa sinasabi ko kanina, na yung sa 19, na dating bahay ni Michael Yang. anong itsura naman nun? White lang yun, Your Honor eh. Ano? Kulay white lang yung ano niya, pintura, Yung gate. yung gate. O bukod sa gate, ano yung napansin mo? So, malapad siya, Your Honor, tapos maluwang siya. Yun lang naman yung ano ko doon. Kasi pag mga ganon, ang mission lang namin is ibaba yung malita. Pag naibaba, extra gate na. Wala nang ibang ano. Ganon at ganon ang nangyayari kapag may dinideliver kayong basura. At yung pangatlo nga, yung Sen- sinasabi mo sa... Senator Marcoleta, may batin. Yung pong sinasabi nyo kay Michael Yang, paano po nyo nalaman na kay Michael Yang po yun, na paano napunta kay speaker yun, na sinasabi nyo si speaker na may-ari? Sabi nila, nabili daw ni speaker eh. Sino nagsabi po sa Yung inyo? kasamahan ko rin mga security. Security. Ang nagsabi sa iyo na ito galing kay Michael Yang, kay speaker na ngayon. Opo, sir. Alright, thank you. Yung pangatlo, ito nga yung sa Aguado Street.
Aguado. Pero hindi na po ako ang nakapag-deliver dyan, yung mga tropa ko rin na duty, kung sinong duty, at the time ng delivery dyan. Paano mo nalalaman na ginagamit yung pangatlong lugar na yon? Kasi sila rin po, based doon po sa group chat, namomonitor po namin yung movement. Kasi pag nagsabi na, yung duty basura, proceed na, may deliver tayo. Doon ko nalalaman na kung saan lugar at yun yung pagbabagsakan ng basura. Ano ba yung composition ng yung grupo? Kasi kanina sinabi mo, halos 90. Pwede mo sabihin sa amin, pare-pareho ba kayong Marines? Ano ba yung ibang serbisyo na kinabibilangan nila? Bali yung troops disposition namin, Your Honor, is mayroon dalawang klase po kasi. EEC, which is Elisaldico, yun yung intended na security sa kanya. Mayroon ding MRC, which is yun sa family. Dito sa EEC, ang dati dyan during the time, mayroong 10 Coast Guard with officer, 10 SAP with officer, saka mayroong 6 na PSPG with officer. Yan yung composition. Din ang all the rest na security noon is tulad namin mga retire na, tapos yung iba, yung discharge na tropa din ang nakadetail doon sa kanya. Itong pagbibigay mo ng salaysay sa kapulungan ito, mari ba naming isipin na ito'y alam din ng mga naging kasamahan mo dito sa gawaing ito? Siguro po, Your Honor, alam nila. Dahil sa issue na ito, siguro namulat na sila kung... Hindi, bago ka lumabas para magbigay ng salaysay, Hindi po nila, nakapag-usap-usap ba kayo tungkol dito? hindi po nila alam, Your Honor. Nagulat na lang sila nung nakita nila ako sa TV, Your Honor. May kumontak ba sa'yo? So far, Your Honor, wala na, Your Honor. Ano yung wala na? Wala nang kumukontak sa akin doon sa mga dati kong kasama sa trabaho, Your Honor. Dahil sa paglalahad mo. Siguro, Your Honor, hindi ko alam kung ano yung... Teka muna, Mr. Senator Marcoleta, hindi ka na kinokontak ng mga kasamahan mo. Sa ngayon, Your Honor, wala na. Paano mo nalaman na hindi ka na kinokontak, hindi mo na sila makontak, ngayon ka lang lumabas dito? Bakit? Kwento mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. O paano nila na sabi mo na ayaw ka nang kausapin dahil maglalahad ka rito? Kasi hindi na po sila nag-ano sa cellphone ko dati kasi. Kailan ka nag-text sa kanila o tumawag? Wala na po akong tawag sa kanila, Your Honor. Kasi, O kaya paano mo nalaman na hindi mo sila makontak o hindi ka tatawag? ay pag tumawag po ako sa kanila, makukontak ko sila. Pero malamang hindi na ako nila sasagutin, Your Honor. Paano mo nalaman yan? Sinubukan mo na ba ngayong araw dahil ngayon ka lumantad? Hindi ko pa man nasubukan, Your Honor. So hindi mo ba alam kung makukontak mo sila? Hindi. So nasabi mo lang, sa palagay mo, hindi ka nasasagutin dahil lumantad ka. Yes, Your Honor. Sa palagay mo lang. Palagay ko lang, Your Honor. Thank you very much, Senator Marcoleta. Please continue. Kaya naman hindi mo sila makontak dahil nandito ka pa. Kasi bawal magtatawag dito, tama? Yes, Your Honor. Okay. Baka naman tatawagan ka mamaya, huwag ka masyadong mag-alala. Engineer Bernardo, kasi nung makita ko nga yung sumbong sa Pangulo na ang ginawang basihan ay yung MYPS, alam ko kasing merong PCMA. Nagpatulong din ako sa mga ibang kakilala natin at sa aking pagsisiyasat, nakakita talaga ako ng mga ilang bilang ng flood control projects. Talagang merong discrepancy ang mga coordinates. Merong isa na 67 meters doon sa map, yung length niya. Meron namang 150, merong 445. Ang ibig ba sabihin nun yung actual at saka yung sa MYPS, kung halimbawa 400 meters ang diferensya, di ba very, very significant? Masyadong malayo, hindi ba? Yes po, Mr. Chair. At sa ganong kalagayan, maaari nating sabihin na pati yung opisina ng Pangulo na misled dun sa pagkakabigay sapagkat yung MYPS hindi naman siya masyadong reliable.
Tama po. Agree po ako, Mr. Chair, kasi yung MYPS po, planning lang po yun eh. Hindi naman po yun yung... Yun nga, karaniwan yung MYPS, halimbawa, pagka NEP, magsisimula na yung mga preparatory dyan activities, ang gagamitin lang nila ay yung cellphone, tama? Opo, Mr. Chair. At kung halimbawa sa isang lugar mahina ang cellphone, pangkaraniwan medyo erratic din yung magagawa niyang coordinates, tama? Yes po, Mr. Chair. Kaya nga nung sinasabi po ng Yusek Kati na reliable yung PCMA na talagang parang capable pa na wala kanyang ghost project, masyadong mahirap paniwalaan kasi wala pala kayong satellite. As far as I know po, wala pong ganong satellite eh. Yun nga po. Kaya ang sinasabi niya na real time, mukhang hindi totoo. At sapagkat kayo ay dependent din kayo dun sa mga encoder sa baba. Tama? Yes po, Mr. Chair. Ang use normal po niya is there are authorized, let's say, project engineer po who can enter the system and encode data dun po sa PCMA. However, pagka po minsan, nagiging problema po namin yan na hindi po nag-update ng record. So, that is not the exact mismo na sinasabi namin talaga na dapat po real time, Mr. Chair. Hindi po nasusunod yung real time. Madam Kowa, June 20, 2017, nung maging final and executory yung decision ng Korte Suprema, 140 million pesos. Tama. Sir, hindi ko po kasi alam yung binabanggit yung decision, sir. SBMA. Opo. Kanina, tinanong ko na Yes, sa iyo. sir. Opo. Kapag ka naging final and executory, kailan kayo magpa-file ng COE? Mag-i-issue? Pagka nag-final and executory na po, Your Honor, i-record na po ni accountant yun sa Ang kanilang sinasabi libro. ko, Opo, yung sir. COE. And then, sir, pag na-receive na po yung decision ng final and executory, ipapareceive po yan sa director or sa case po kasi nung binabanggit nyo, sir, dahil dumaan po sa Supreme Court ng commission proper po. Sila po ang mag-i-issue ng COE. Mr. Chair, wag mo munang yan yun. Kasi nahihirapan akong kumuha ng sagot sa kanya. Ipaliliwanag ko sa'yo. Pagka-render ng decision, file and executory, ang sinasabi ko sa'yo, under Section 23.2 to 23.3 ng Circular 2009-006, kailan kayo mag-i-issue ng COE? Yun ang tanong. Tama po, sir. Kailan nga? Sir, pagka na-receive na po yung kopya ng Notice of Final and Executory or Notice of Finality of Disallowance, sorry po. Kaya yung NFD po, pag na-receive na po yan ni management, bibigay po ni auditor yung isang receiving copy, let's say sa case po kasi namin, sir, pag auditor lang po yung nag-issue ng NFD, isasubmit niya po yan kay Hindi ko director tinatanong po niya. sa iyo kung kailan isasubmit ang lahat Hindi, ng sir, kasi requisites. ganun Ang po yung tinatanong ko sa iyo proseso. kanina, alam mo, paikot-ikot Opo. ka eh. Sige po. Ano ang time frame bago kayo mag-issue ng COE? Sir, upon receipt po noong NFD, yung Notice of Finality of Decision, may kopya po yun si auditor ng receiving file, ibibigay po niya yon sa ating commission proper kasi po dumaan po ito Mr. sa Chair, Supreme Court. pakitulungan mo nga Opo. ako. Tinatanong ko lang, naiintindihan mo ba Opo, yung sir. tanong? Opo, naiintindihan. Ilang araw bago i-issue mo yung COE? Alam mo ba kung ano yung COE? Yes po, COA Order of Execution Anong po. sinasabi ng batas? Sir, Ilang araw? 15 days po. Mali ka na naman eh. 5 days. Dito sa kasong ito, kailan yung in-issue ang COE? Sir, wala po akong knowledge po dyan sa yan ang problema binabanggit natin. niyo po. 4 na taon bago nyo in-issue ang COE. Kaya yung kaninang pinag-uusapan natin, Mr. Chair, kaya medyo... Sir, gusto ko lang Before you pong answer that, i-clarify, sir. Kowa, Opo. that will be your last question, Yes po. Senator Sorry po. Marcoleta. Sir, Go ahead. i-clarify ko lang po. Yung SBMA po kasi na sinasabi ni Senator Marcoleta, sir, ibang auditor po kasi ang may hawak doon. Ako po ay nag-audit po sa ngayon ng DPWH. Kaya po yung ikaw nga ang background pinadala po- rito para sumagot ka sa COA eh. Pagkatapos sasabihin mo naman, hindi... Sinabi ko bang ikaw ang auditor?
Hindi naman po, sir. Pero as per information po, wala Hindi po bali akong na. detalye. Salamat po, Alright. Mr. Chair. Thank you. Senator Pangilinan, it's your turn. Yes, thank you, Mr. Chairman. Balikan ko lang yung si Mr. Yusek Trigiv Olivar. Where is he now? Would you know, Engineer Bernardo? Mr. Chair, ang alam ko po ngayon ay siya isang undersecretary ng Department of Education. Okay. So, bakit siya nangingilam sa infrastructure projects no na worth 2.85 billion, no? At yung projects nasa Annex B, no? Bakit tinanong mo ba sa kanya anong pakialam niya rito? Hindi po, basta na-offeran lang po ako ng mag-submit ng listahan. So, ako naman po, Mr. Chair, yun naman pong listahan. Kung mag-submit ka man po at hindi naman po talaga in effect ay lumabas, so wala naman pong kwan yun eh. Wala naman pong effect. So, yun lang po, Mr. Chair. Nakilala ko lang po siya noon. Tapos when he told me po and called me for a meeting to discuss about the unprogrammed appropriations, doon po ako nag-try lang po ako sa kanya na mag-submit. Have you dealt with him before? Nakatrabaho niyo na ba tong si Mr. Olivar dati? Kilala ko lang po. No, Mr. sa Chair. ibang mga proyekto ng DPWH? Hindi po, wala po akong makuan dyan. Except doon po sa dati na kami po kasi usually pagka po panahon ng budget nakikita po namin sila dito nung panahon po nung si Senator Angara po ay parang finance chairman. Yun po. Okay, so in that regard, before, nakausap mo rin siya tungkol sa mga projects? Hindi po kami, nakakausap ko po siya sa mga... No, just say yes or no. Projects, infrastructure projects, meron na kayong pakikipag-usap sa kanya noon? Yes po, pero Okay. In other words, this is not hindi ito ang unang pagkakataon. I am trying to establish some level of consistency, di ba? Yung involvement niya. So you are confirming this is not the first time you have discussed with him matters regarding matters referring to infrastructure projects. Yes or no? You said yes. Yes po. Okay. Now, anong pagkaintindi mo dito sa boss, 15 yan? Hindi ka na nag-elaborate. Ibig sabihin, alam mo no, na yan ang gawi. Diba? So, kung you dealt with him before, at alam mong yun ang gawi, naintindihan mo na. No? Boss, 15 yan. Tama? Mr. Chair, sa term po kasi sa amin, yung 15, parang we refer po the percent. So, Yes, exactly. Kaya nga. So in other words, meron ka ng pagkakataon na nagkausap kayo tungkol sa porsyento dati at ito, maliwanag, 15 yan. 15 ng 2.85 billion, tama ba yan, yung kabuuan? Yes po, Mr. Chair. Kanino daw pupunta yung kabuuan na 15, yung 15 yan? Hindi ko na po alam kung saan niya, nabanggit lang po niya sa Office of, the Executive Secretary. Which dinedeny ngayon ng Executive Secretary. No? There was a public statement. So your assumption was Executive Secretary dahil yun ang sinabi niya? Yes po, Mr. Chair. Hindi ko naman po nakausap ang Executive Secretary. Okay. So that's why gusto natin siyang maimbitahan dito para magpaliwanag. Tapos biglang nagkaroon ng special allotment release order. Hindi naman bigla. Thereafter, ilang araw yun? Tsaka kailan, wala kasing mga petsa no? So hindi ko alam po, 3 buwan ba ito? 5 buwan? 3 linggo? Sometime in 2024. And program appropriations, yun ang actually tanong natin Paano, I think it was Senator De La Rosa who was asking the DBM, sino ang nagde-decide na mag-issue ng SARO? DBM. So, sino ang kinausap ni Trig sa DBM? Hindi ba?
baka DBM at hindi executive secretary or kung executive secretary, although he's denying it, inutusan siguro ang DBM para mag-release ng SARO. Tama ba yun? I mean, this is hypothetical, no? Pero ganun ang sistema niyan, di ba? Somebody decided, the DBM decided ilabas yung SARO. Tama? Kasi thereafter and hindi mo pa sinasagot yung tanong. After the meeting, yung sinabing may 15 ka riyan, thereafter means how many days? Doon po, pagkaraan po nung meeting namin noon ay ilang araw lang po, inano ko po si Engineer Alcantara to submit the list. Yun po. Ilang araw? Ilang araw lang po. And then, nung sinubmit, ilang araw na naglabas na ng SARO? I think mga, ano din po, mga, baka po months din, o isang buwan, ganun. Isang buwan? Opo, hindi ko po Mr. Chair, sorry po. Yes. Hindi ko po Dahil, hindi i-release yan yung SARO kung hindi dinisyonan ng DBM. Hindi ba? Meron bang nag-impluensya sa DBM? Meron bang natanggap ang DBM na 15? Hindi natin alam sa ngayon. Kaya magandang tawagin itong si Yusek Olayvar para magpaliwanag. Tapos diniliver sa Magallanes, Makati. Sabi nyo, would collect and deliver the agreed 15% commitment to me which I delivered or caused to be delivered in Magallanes, Makati. Tama? Meron po pagkakataon na ganun. Ikaw mismo? Opo, Mr. Chair. Tsaka other places. Ano yung other places? Kung saan-saan lang po. Saan? Minsan po sa Diamond. Diamond Hotel. Saan pa? Yun lang po ang natatandaan ko Magallanes, tapos Diamond Hotel. Bakit sa Magallanes? Sinong taga ron? Hindi ko po alam, Mr. Village? Chair. Doon po sa sa parking lang po doon. Doon sa okay. Sige. So, at magkano ang 15%? Yung ganun, siyempre 15% ng 2.85, di mo? So that must be about 280, 350 million, tama? Mga 300 plus po. Yeah, Mr. 300 Chair. million. No? Okay. Cash. Cash po. Laging cash. Yeah. Okay. Sige. Thank you. I will have further questions perhaps in the next hearing. But with Bryce, nabanggit mo, Bryce, pagkatapos ng flood controls, ang malaking porsyento rin ng mga proyekto ay farm-to-market roads, tama? Farm-to-market roads. Hindi po, Your Honor. Wala po akong binanggit na farm-to-market roads. Sabi mo, farm-to-market roads constitute the next largest item dahil sa laki ng mga proyektong ito, di ba? Street lights po yung nabanggit. Street lights. Opo, Hindi Your Honor. farm-to-market roads. So walang, kasi merong allocations, repair, rehab, and construction of farm-to-market roads. Familiar ka sa farm-to-market roads? DPWH. Yes, familiar po ako sa farm-to-market roads. So halimbawa, noong 2024, 2 billion ang farm-to-market roads sa Region 3. Meron ba kayong hinawakang mga farm-to-market roads apart from flood control projects? Meron po, Your Honor. So, doon din ba merong lagayan at bigayan? Meron po, Your Honor. Ayun na nga So, 2025, this year, 4 billion ang farm-to-market roads. Tama? Magkano sa inyong district ang farm-to-market road noong 2025? Would you remember? Wala po akong hawak na record ngayon, Your Honor. Pasensya na po. Okay. Pero yung mga proyektong ito, merong ka ring record nito, inventory? Meron po, Your Honor. So, paano ang sistema ng lagayan doon? Ganon din. May proponent? Yes po, Your Honor. Meron po lahat. Meron po obligasyon. Okay, kasi ino-audit ngayon ng Department of Agriculture ang farm-to-market roads. Engineer Alcantara, do you confirm na malaki ang nalaan na proyektong farm-to-market roads rin?
Your Honor, wala po kung basehan ngayon, no? Pero ang pagkakalam ko po, yan po kasing pondo ng Farm to Market Road, kung sinasabi po natin 2 billion, 4 billion, is distributed nationwide po yan eh. Siguro kung magkaroon po man lang kami sa amin, siguro po per district, 2 or 3 the most po siguro. Yun lang po ang pagkakatanda ko, Your Honor. 2 piraso na minsan po... Hindi, dalawa. May repair and rehab at mayroong construction. Di ba? Yung repair and rehab, malaki rin yun. Construction lang po ang pagkakatanda ko na... Basta po kasi Farm to Market Road, bago po yung from daan ng bukid na lupa, kukonkretohin po. Yes, yes. Yun po. Pero yung rehabilitation, wala po akong ma-recall. Wala po akong hawak, Your Honor, na data. Pero yung construction, very sure po ako doon, Your Honor. Siguro kung maaaring isumite ni Bryce yung sinasabi mong mga hinawakan mong at may inventory ka ng Farm to Market Road sa inyong distrito sa Bulacan. Sige po, Your Honor. At sino ang mga proponent tulad nung pagbigay nyo nga nung flood control ng mga datos? Okay po, Your Honor. Okay. Sige po. Well, my time is up. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Senator Pangilinan. Go ahead, Senator De La Rosa. Bago magkakalimutan, Mr. Chair, I'm just concerned about the safety and security of this new witness at si Master Sergeant Orly Gutesa. Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Yes, Your Honor, may service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan? Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Yan ang Marines. Yan ang Marines. Paano yung meron kami ritong motion sana na koberan ka ng protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba, Your Honor. Marines! Talagang Marines! Talagang kaya mong proteksyonan ang sarili mo. Yes, Your Honor. At may mga tropa naman ako na kayang dumipisa sa akin, Your Honor. Alam mo, Mr. Chair, Yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Philippine Constabulary. Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Kaya, Gusto mo pala pumunta ng Marines. kaso pagbunot ko, Philippine Constabulary na bunot ko, kaya PC ako. Naging PNP. Ba't di mo sinuli tapos bumunot ka uli? Sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So anyway, Mr. Orly Gutesa, ayaw mo magpa sa ilalim sa USA protective custody. Yes, Your Honor. Kaya ko ng malinaw sarili tayo. ko, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, Go ahead. with siguro, kung magbagong isip mo, please let us know right away. Dahil hindi mo alam, baka may mga developments pagkatapos ng hearing na ito. Basta we are ready to accept your protective custody, the Senate. Right. Thank you, Senator Pangilinan. With that, I hereby suspend this public hearing. The committee will inform you on the next schedule.